PTV, Telebisyon ng Bayan. Isang pinagpalang araw mga kababayan, ang edisyon ngayon nitong Linya ng Pagbabago ay iikot dito sa lugar kung saan lumalapit ang ating mga mamamayan para idulog ang kanilang mga reklamo, problema at hiling. At dito yan sa Presidential Action Center dito sa loob ng Malacanang Compound. Tinatawag nila itong bahay-ugnayan dahil ito ang nag-uugnay sa publiko at sa pamahalaan. Kaya silipin natin ang proseso ng paglapit dito. Maraming paraan para maiparating ang inyong mga reklamo o hiling sa PACE. Maaari ninyo itong idaan sa pamamagitan ng personal na pagbisita sa PACE, pag-email o pagpapadala ng liham. Para sa mga walk-in, kukuha ang isang kliyente ng form kung saan isusulat ang kanyang mga concern. Pagpasok dito sa amin, automatic ina-assist siya ng guard. Maglalag siya dito, plus kukuhaan po siya ng picture for our file. Tapos, meron kaming forms. Ito po yung sample ng form. Pagkatapos masulatan ng form, ibibigay ito sa PACE para sa coding. So, yun yung process namin para ma-segregate yung bawat kliyente na dumadating. Kung siya ba ay may request ng social service or legal related. So, pag na-separate na siya, tatawagin na siya ng AO na naka-assign sa kanya. Matapos si Code, tatawagin ng client para sa isang interview para mas lalong malaman ang tulong na maibibigay sa kanya. Pagkatapos ng interview ay iakyat na ang form sa iba't ibang division ng PACE gaya ng Social Services at Governance and Local Affairs Division para gawa ng referral letter sa mga kinauukulang ahensya. Ito ang bulto ng mga problema, reklamo at hiling na inilalapit sa PACE. Ganito karami ang suliraning pinoproseso nila araw-araw. Ito po yung sample ng referral na sinasabi ko. At may nakatatak na PW, meaning rush siya kasi kailangan madala ng tao within the day yung papel. So, sa sign niya. Pag na-sign po ito, dediretso na po ito dun sa ating releasing. Pagdating sa releasing department, inihahanda na ang mga dokumento para ibalik sa mga walk-in client. Dito naman po natin nire-release or tinatawag yung ating mga kliyente na nagawa na natin ng sulat at ready na yung kanilang mga referral. So ang ating guard, tinatawag po sila para ma-release po sa kanila na maayos yung mga papel. Mapalad ang dalawa nating kababayan na lumapit sa PACE dahil personal silang kinausap ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo para tulungan sa kani-kanilang mga problema. Narito po tayo ngayon, nandito si Ginang Ana Leonicia Morales at merong inihaing problema kaugnay sa right of way, sa permit, sa structure. Tingnan natin, pakinggan natin ang kanyang kwento. Umihingi po ako sa inyo ng tulong dahil po matagal na po ito naming naging problema sa paglapit namin sa mga kinauukulan sa barangay, sa munisipyo. Marami na po akong nilapitan. Exactly, ano ba problema? Ang problema po namin ay yung mga pong pamilya nang nabilhan po ng nanay ko ng lupa. Okay. Property po namin sa Ugong, Valenzuela. Ang karamihan po ito na mga nagtayo po ng mga structures nila na mga walang building permit. Before po, lumapit po ako hanggang sa nakamatayan ng mother ko sa pagsama-sama ko sa kanya. Yung pong number 7, number 5, hanggang sa ngayon number 3 na, ito po yung iniiyak ko ngayon na walang naging action po yung pamahalaan ng Valenzuela. Ibig sabihin yung mga structure na yun, may Walang mga, building permit. walang building permit, nakatayo, nakatirik doon sa lupa ninyo. Hindi po, doon sa may, kumbaga, yung pati sinakot nila yung perpetual right of way. Yung right of way doon sila nagtayo? Nagtayo, oho. So nakaka-apekto sa inyo yun? Grabe po. Dahil? Yung mga, wala na nga ho kaming Wala na kayong daanan. daanan Opo. dahil meron ng mga structures, no? Opo. Nabanggit niya po sa akin na submit ko daw po lahat ng mga dokumentong kailangan ko, kagaya ng mga yung sa plano.
at saka yung mga pictures na yung nakuhanan ko, kakausapin daw po niya, gagawan niya ng paraan, tutulungan niya kung resolvehin yung problema namin sa mga illegal structures body na ginawa nilang walang building permit. Sige, gagawa natin ng paraan. Sulatan natin si Mayor Gatchalian. Kasi sa ilalim ng batas, anumang structure na illegally constructed ay isang nuisance na tinatawag. At yung local government, pwede nilang gibayin yun. Kung nangangailangan ng kaso doon nuisance per se yun Dahil nasa right of way pala, illegally constructed pa. Si Michael Halimaw naman ay isang dating OFW sa Japan. Kwento ni Michael, napilitan siyang umuwi ng bansa para asikasuhin ang kasal nila ng kanyang misis na hindi raw kinikilala sa Japan. Kasi po nung una, pumunta po kami sa outreach nila sa Nagoya. Nag-file po kami nung report of birth ng bata po kasi may anak na po kami doon. Hindi po tinanggap na sa akin ipangalan kasi nga daw po yung asawa ko, Ano pangalan ng asawa mo? Merwina Sabulaw po. Okay, si Marvina Sabulaw, na asawa mo ngayon, Opo. ay ano? Dinulog po namin sa Philippine Consulate ng Osaka about po dun sa marriage po namin na hindi po nila tinatanggap kasi divorce lang daw po yung asawa ko, gayong patay na po yung dati niyang asawa. Agad namang inaksyonan ni Secretary Panelo ang concern ni Michael. Anyway, bago tayo nag-usap on camera, Opo. naikwento mo na sa akin yan kanina, kaya tinawagan ko kagad si Secretary Jun Yasay ng Foreign Affairs. At hiningi niya na pangalan, tinext ko na rin sa kanya. Siya na raw ang bahala. May na nagpapasalamat kay Secretary Panilio dahil sa mabilis na action po na ginawa niya at saka po kay Perfecto Yasay na mabilis din pong umaksyon na susulat agad po doon sa Philippine Consulate ng Osaka para itama yung mali nila. Mahalaga raw para kay Michael na masolusyonan na ang kanyang problema lalo pat sanggol pa lang ang kanilang anak at hindi pa kaya magtrabaho ng kanyang misis. Kasalukuyan ng pinoproseso ang mga hinaing nilang dalawa. Ayan po at nakita ninyo kung paano ang kalakaran dito sa Presidential Action Center. Ang mga kababayan nating lumapit dito at nagtitiwalang matutuldukan ng kanilang problema at hiling ay talaga naman nagtitiyagang pumila at maghintay. Sulit naman ang kanilang pagtitiyaga dahil siguradong may naghihintay na solusyon sa kanilang hinaing. Tiyaga at tiwala lang po mga kababayan. Hanggang sa muli, ako po si Weng Hidalgo. At ako naman ang inyong lingkod, Secretary Salvador Panelo. Luma na nga ang kasabihang kapag may tiyaga, may nilaga. Pero ang mga lumalapit dito sa PACE ang magpapatunay na buhay pa rin ang kasabihan niya. At itong programa ninyong Linya ng Pagbabago ang magtitiyak na ang inyong mga suliranin ay may katapusan rin.